Now let's do least common multiple. Let's find the least common multiple of the following. If you haven't answered them yet, answer them first before nyo makita kung paano natin hanapin ang least common multiple. Ang tanong, ano nga ba ang gamit nito? In arithmetic, LCM or least common multiple. Least common multiple is the smallest possible integer that is divisible by these numbers, like number 1, between 8 and 48. In finding the least common multiple, doon tayo mag-focus sa pinaka-malaking number. Si 8 at saka si 48. Again, ang LCM is the smallest possible integer na pwedeng ma-divide natin dito sa mga numbers na ito. So, si 48, pwede ba siyang i-divide ng 8? Yes. So, ang least common multiple nito ay 48. Another way, para mas malinaw lang. Ganito natin. 48. 48. I-divide natin ng 2 kasi pareho namang even siya. 8 divided by 2 equals 4. 48 divided by 2 equals 24. Ma-divide pa siya ng 2. 4 divided by 2 equals 2. 24 divided by 2 equals 12. Ma-divide pa rin natin ng 2. 2 divided by 2 equals 1. 12 divided by 2 equals 6. Ito yung greatest common factor nitong dalawa. 8 at saka 48. Ang hinahanap natin ay least common multiple. I-multiply natin dito. 8 times 6 is equals to 48. So, ang LCM natin sa number 1 ay 48. Now, let's do question number 2. Sa 9 at saka 27, yung LCM mo, dun ka mag-focus sa pinakamalaking number. Or it is the smallest possible integers that is divisible by both 9 at saka 27. So, mag-umpisa tayo sa 27. Ang 27, of course, makadivide siya sa 27 din. Ang 9, makapag-divide kaya siya sa 27? Yes, ang sagot dyan ay 3. So, pag yes ang sagot mo, ibig sabihin, yung LCM natin ay 27. Gagawin natin yung ginawa natin kanina, 9 at saka 27. Ang pinaka-list na pwedeng pang-divide dyan, kung alam mo na 9, pwede namang diretso tayo sa 9. Hanap tayo ng common sa dalawa na pwede natin i-divide. 9, diretso tayo sa 9, pwede namang 3. 9 divided by 9 equals 1. 27 divided by 9 equals 3. Ito si 9, yan yung greatest common factor. Ang hinahanap natin dito ay least common multiple. So, 9 times 1 times 3 equals 27. So, ang sagot sa number 2 ay 27. Dito tayo sa number 3. Pero bago tayo mag-proceed, ano pa ba ang gamit dito sa least common multiple? Kapag mag-add tayo at subtract ng fractions, dapat yung denominators natin ay pareho. Yun yung tinatawag na least common denominator. Ang least common denominator, pareho lang yan sa least common multiple. Ito ay whole numbers lang siya. Ito, of course, denominators. Pero, kung paano hinanap natin or paano natin hanapin yung least common multiple, ganun din si least common denominators. Pagkakaiba lang ay denominator siya. So, doon tayo sa number 3. Si 5 at saka si 17 ay parehong prime numbers. So, i-multiply mo lang yan siya. 5 times 17 equals 85. So, ang least common multiple dito sa number 3 ay
85. Another way, itong 5 versus doon ka titingin sa pinakamalaking number nga. Kasi yung pinakamalaking number na i-identify natin, yun yung i-divide natin siya sa mga given dito. Ang 17, ma-divide ba natin ng 5? Hindi. Doon tayo sa mga multiple of 17. Anong next sa 17? 34. Ang 34, ma-divide ba ng 5? Hindi. Doon tayo sa next sa 34 ay 51. Ibig ko sabihin yung bang like 2, 4, 6, 18, 10, or 5, 10, 15, 20, yung mga multiple ba? So, ito naman ay mga multiple of 17. 17, 34, 51. Yan. Ang next sa 51 ay 68. Ang 68, ma-divide ba natin ng 5? Hindi. Ang next sa 68 ay 85. Ang 85, ma-divide ba natin ng 5? Yes. Kung yes ang sagot mo, yan na yung least common multiple. So, 85. Next ay dito tayo sa number 4. Number 4. Itong 5, 15, at saka 30. Kung maghahanap ka ng least common multiple, dito ka titingin sa pinakamataas na number nila kasi yun yung ma-divide ba siya sa the rest sa numbers na given. Ang 30, ma-divide ba sa 15? Yes. Ang 30, ma-divide ba sa 5? Yes. Kung yes lahat, ibig sabihin, ang least common multiple dito ay 30. So, 30. Another way, ganito natin siya. Lahat sila ay ma-divide ng 5. So, 5 divided by 5 equals 5. 15 divided by 5 equals 3. 30 divided by 5 equals 6. Meron pang dalawang common na pwede nating i-divide ng 3. Itong 1, kopyahin na lang. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals. Tapos, ito lahat, i-multiply natin yan. 5 times 3 equals 15 times 2 equals 30. So, 30 ang least common multiple. Next, doon tayo sa number 5. 4, 10, at saka 12. Ito ang gagawin natin. Pareho silang even lahat. So, 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. May dalawa pang pwede nating i-divide ng 2. 2 divided by 2 equals 1. 6 divided by 2 equals 3. Tapos, i-bring down mo lang yung 5. Bali, hanapin natin yung mga prime numbers nila by dividing sa mga may kapareho ba. I mean, halimbawa itong 2 at saka 6. Pareho silang pwede pa nating ma-divide ng 2. Itong si 5, ignore lang natin yan. Kopyahin natin sa baba kasi prime number na siya. Ito ay gagawin lang natin kung maghahanap tayo ng least common multiple. Iba naman yung greatest common factors. Kasi yung greatest common factors, dito lang tayo maghahanap bali ng mga factors. Pero hindi mo pwedeng gawin itong ganito. Gagawin mo lang yan kung maghahanap tayo ng least common multiple. Balik tayo sa with regards to finding the greatest common factor. Dito banda, ang common factor nila ay, kasi even number siya, 2. So ang 2, yan yung pang-divide mo sa lahat. So ang sagot na yan ay yung 2, 5, 6. Sa 2, 5, 6, wala na silang common na factors na pwede nating i-divide sa kanila. Kaya, ang greatest common factor nito ay 2. Ngayon, ang hinahanap natin ay least common multiple. Let's proceed kasi mayroon pa tayong dalawa na pwede nating i-divide ng 2. So, 2 divided by 2 equals 1. Tapos, itong 5, yun na nga, i-bring down lang natin. 6 divided by 2 equals 3. Ngayon, i-multiply mo lang yan lahat. 2 times 2 times 1 times 5 times 3. And the answer here is 60. Another way, kapag mga maliit lang na numbers, mas maganda to. Dito ka titingin sa 12. Kasi yan yung pinakamalaking numbers nila. At yung 12, bali kung ma-divide ba siya sa lahat ng numbers dito. Ang 12, pwede siya ma-divide ng 12 of course. Ang 12, ma-divide ba ng 10? Hindi. Doon tayo sa multiple of 12. Ang next sa 12 ay 24. Doon tayo sa next sa 24 kasi obviously hindi siya ma-divide ng 10. Next ay 36. Pero yung 4, obviously lahat ng multiple of 12
ay ma-divide ng 4. So, doon tayo mag-concentrate kung alin ba sa mga multiple of 12 na ma-divide natin sa 10. Next sa 36 ay 48. Next ay ang 60. Well, ang 60, ma-divide siya ng 10 and obviously ma-divide siya ng 4. So, ang least common multiple dito ay 60. Next, doon tayo sa number 6. Meron siyang 20, 50, at saka 10. Ang least common multiple nito ay 100. Ganun lang siya kadali. Una natin gawin ay tingnan yung pinakamalaking number, which is 50. 50 cannot be divided by 20. But all multiple of 50 can be divided by 10. So, doon tayo mag-focus sa ma-divide ng 20. Anong next sa 50? 100. Ang 100 ma-divide sa 20. So, ang least common multiple natin ay 100. Another way, yung ginawa natin kanina. So, lahat sila ma-divide ng 10. So, 20 divided by 10 equals 2. 50 divided by 10 equals 5. 10 divided by 10 equals 1. Wala nang common dyan na pwede nating i-divide. I-multiply mo lang yan lahat. 10 times 2 times 5 times 1. The answer here is 100. So, ang least common multiple dito ay 100. Next, doon tayo sa number 7. Anong nakikita nyo sa number 7? 3, 5, 4. Meron na tayong dalawang prime numbers. Wala naman siyang pare. So, i-multiply mo lang yan lahat. 3 times 5 times 4, and the answer here is 60. Ang 60, yan yung least common multiple nila. Another way ay titingin ka na naman sa pinakamalaking number at multiple nito. Next ay 10. Ang 10 ay hindi ma-divide ng 4 at hindi rin sa 3. Next niyan ay 15, hindi rin. Next ay 20, hanggang makita mo yung pwedeng i-divide ng 3 at pwedeng i-divide ng 4. At yun ay 60. Next, doon tayo sa number 8. Yung number 8, 16, 18, 20. For me, hindi siya madaling hanapan ng least common multiple kung katulad dito. Kasi ang style ko, it's either hanapan ko talaga siya ng prime numbers or yung ganito lang ba, kung ito ba ay ma-divide ba dito sa dalawa. Ganun lang kadali. Titingin lang ako sa pinakamalaking number. Yung multiple of 20 ay 40. So, paano pa ako aabot ng 720? Which is ang answer dito, ang least common multiple ay 720. Balit time consuming kung hanapin ko pa lahat ng mga multiple of 20 para kung ma-divide ba siya sa 16 at 18. Ang pinakamaganda dito ay yung hanapin natin yung mga prime numbers nito. Pareho silang even numbers. So, ma-divide natin siya ng 2. 16 divided by 2 equals 8. 18 divided by 2 equals 9. 20 divided by 2 equals 10. Meron pa tayong dalawang even numbers na pwede pa natin i-divide ng 2. Itong 9, i-bring down mo lang siya. 10 divided by 2 equals 5. Wala na silang common na pwede nating i-list pa or i-divide pa. Ngayon, ito na lang ang i-multiply natin lahat. 2 times 2 times 4 times 9 times 5, and the answer here is 720. Next, doon tayo sa number 9. Si number 9 ay 16 at saka 56. Again, doon ka titingin sa pinakamalaking number kung pwede ba yan magawing least common multiple nila. Si 56. Baka ma-divide ba siya ng 16? Hindi. Anong next sa 56? 112, bali yung multiple of 56. Sabihin, ang least common multiple dito ay 112. Another way. Mga even numbers, pareho ma-divide ng 2. Mag-upisa tayo sa 2. 16 divided by 2 equals 8. 56 divided by 2 equals 28. Pareho pa rin ma-divide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 28 divided by 2 equals 14. Pareho pa rin ma-divide ng 2. So, 4 divided by 2 equals 2. 14 divided by 2 equals 7. Kung greatest common factor lang ang hinahanap natin, ang greatest common factor ay ito. 2 times 2 times 2 equals 8. Ang hinahanap naman natin ngayon ay least common multiple. So,
2 times 2 times 2 times 2 times 7. And the answer here is 112. At yan yung least common multiple, ang 112. Next, doon tayo sa number 10. 115 at 200. Dito tayo titingin sa 200. Kung ma-divide ba sa 115? Hindi. Yung multiple of 200, 200, 400, 600, masyadong malaki na siya. Ang gagawin natin ay ganito. Ang 115 at 200, pwede sila pareho ma-divide natin ng 5. 115 divided by 5 equals 23. 200 divided by 5 is equals to 40. Ito lang yung i-multiply natin. 5 times 23 times 40, that is 4,600 or 4,600. So, ang sagot nito ay 4,600. At yan yung least common multiple. Bali, itong 4,600 pwedeng ma-divide ng 200, pwede rin ma-divide ng 115. Ano pang mga gamit nito? Example. 1/8 plus 1 over 48. Para ma-add mo yan, hahanapan natin yan ng least common denominator. Ang least common denominator, pareho lang yan sa least common multiple. Ang least common multiple para yan sa mga whole numbers. Ang least common denominator ay para yan sa fraction denominators. So, itong 8 and 48, ang least common multiple nila ay 48. Ngayon, 1 over 8, erase nga natin to. Erase. Ngayon, ang 1 over 8 plus 148, para ma-add natin yan, hanapan natin yan ng least common denominator. Ang least common denominator nila ay 48. 48 divided by 8 equals 6. 6 times 1 equals 6. In other words, si 1/8 ay equivalent ni 6 over 48. Tapos, kopyahin lang si 1 over 48. And this is, yung denominator niya ay kopyahin. Tapos, ang numerators lang ang i-add natin. 6 plus 1 equals 7. So, ang sagot dito, kung i-add mo si 1/8 plus 1 over 48 ay 7 over 48. Kaya, importante ring malaman nyo kung paano hanapin yung least common multiple. Pareho lang yan sa least common denominator. Mag-another example pa tayo para mas lalo nyong maintindihan. 2 over 9 plus 1 over 27. Pag mag-add tayo at addition and subtraction pala. Pag mag-add and subtract tayo, dapat yung denominators natin ay pareho. Paano hanapin yun? By finding the least common denominator. Ang least common denominator dito ay 27. Since 27 na yan, kopyahin mo na lang si numerator na 1. Ito, 27 divided by 9 equals 3. 3 times 2 equals 6. In other words, si 2 over 9 ay pareho lang sa 6 over 27. I-add mo na yan siya. Ang denominator ay kopyahin, 27. 6 plus 1 equals 7. Therefore, kung mag-add ka dito, ang sagot dito ay 7 over 27. Example lang ito para ma-appreciate nyo kung gaano kahalaga na malaman nyo itong basic na kung paano hanapin si least common multiple. Pareho lang siya sa least common denominator.